mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay. Una sa lahat, nagpapasalamat kami ni Kap Dondon at kami patuloy ninyong sinasamahan din sa barangay tayo. Marami ho kaming nakasurpresa sa inyo. Siyempre, inaayos po natin at just watch out. Meron ho tayong magiging special guest, Kap Dondon. Ina-workout ho ni Kap Dondon. Meron ho siyang dadalhin din na special guest. Hindi mo na namin babanggitin. Pero matutuwa po kayo dahil pambarangay po itong taong rin. Opo, tama po. Ayan, maraming. Abangan niyo lamang po. Okay, tapos, teka, nilalangaw ako Meron po kasi sa kape namin. Sa kape namin, okay. Ngayon, 2025 na nga po. No? Usually, dati, yung aming magaling na kapitan noon. Every year, meron kami bang ginagawang yung the year that was, yung bang nire-review namin yung nakaraang taon. Kagaya po yung mga tanong sa amin noon sa council, pagka first time namin ulit magkita-kita na Kagawad Butch, nangako ka na ipapasa mo yung ganitong ordinansa nung nangangampanya tayo or last year. At kailangan natin ng ganitong napasa mo ba sa committee mo? Yung mga ganun-ganun ba? Sa inyo ba, Kap, meron ganun? Meron din po. Parang ano yan tire-review mo yung mga pinangako. Kasi ako, Kags Butch, maikwento ko lang. Sa barangay namin, meron kaming, nung last year, even you can view our Facebook page. Nandun po yung patunay na ginagawa. Meron po kaming yung kung tawagin ko ay managing expectations. So, yung expectations sa mga tao, January pa lang sinasabi na namin kung ano yung pwede nyo i-expect sa barangay at ano naman ang i-expect namin sa inyong mga constituents namin. Kasi hindi nga pwedeng barangay lang ang kikilos. Hindi naman pwedeng ang kumikilos na yung mga tao dahil walang pagkilos ang barangay. So, kailangan 50% yan. 50 dito sa barangay, 50 sa mga tao para yung komunidad ay maging maganda. So, ganun po yung aming nagiging policy sa barangay na Mayan. Ngayon, pinag-uusapan na namin, ito mga plano namin sa managing expectations. Meron talagang hindi natutuloy. Okay? Kasi, ito ang ganda ng iniisip mo, pero redundant pala sa batas na meron ng Republic Act o kaya meron ng city ordinance. So, hindi mo pa pwedeng gagawa ka pa ng panibagong ordinansa, meron namang existing. Di ba, Kags Butch? Yes. So, magiging redundant lang yung At the same time, hindi ka naman pwedeng tumaas sa mga penalties, sa fees, sa city o kaya sa municipality. So, meron kang ceiling. At katulad sa revenue code, hindi po kayo pwede ang barangay kasi pwedeng mag-tax. Okay? Pero hindi po kayo pwedeng magpapalit-palit ng presyo ng inyong fees, lalo na kung wala pang 5 years. Malinaw po yun sa local government code. So yan mga nakikita nyo kaagad. Kahit planuhin po namin yan ng January, meron siyempre pag-aaralan ng abogado, pag-aaralan ng council, pag-aaralan ng kagawad. Hindi pa pwede tayo rito. So, re-reviewin naman. Yun ngayon yung, pagdating ng December, nag-uusap-usap kaming council, hindi natin napapagawa pa itong gantong ordinansa o kaya resolusyon. Pwede ba natin gawin sa gantong klaseng hindi pa pwede kasi may bina-violate na constitutional rights ang mga tao. O kaya hindi pa pwede kasi meron na ang city government o ang national na batas. Yan yung po yung pinag-uusapan natin na kailangan mag-review ng mga resolusyon at ordinansa. Yan po. Ako, Kap naman, may kwento ko din. Ako bilang isang kagawad noon, every year, kasi meron din akong mga naging kapitan na hindi nag-report na gano'n. Out of my own volition, ako na lang nag-report ako sa tao. Sa Facebook page ko. So, simula nung ako yung naging kagawad, nire-report ko na ito yung pinangako ko, ito yung mga ordinansang hinaing ko. At sasabihin ko din doon na hindi ko na ipasa.
Kasi hindi naman kasalanan ng isang kagawad na kasalanan na niya porque hindi pumasa, di ba? Yes, Pero yes. naihain natin. So every year, ginagawa ko po yun at every year nadadagdagan yung mga ordinansa, resolutions na ating pinapapasa. Along with my small projects, yung mga maliit na mga proyekto na kinaya nating gawin. Pero along with that, Kap, lagi kong sinasabi doon, parang yung sinasabi niyong manage expectations. Sinasabi ko din yung aking mga pagkakamali as a kagawad. Yung aking faults. Like halimbawa, ang una kong sinabi noon, yun nga, nag-viral na hindi maayos ang relasyon ko sa aking kapitan. At hindi rin maayos ang aking relasyon sa ibang mga kagawad dahil nga, hindi ko nasasabihin kung bakit. Hindi naman dahil sa politika, pero nangyayari po talaga yun. So, na-pick up ng Jari yun. Nilagay nila yung aking pinost sa Facebook sa kanilang report sa Jari na a true report by a barangay kagawad. Makikita nyo rin yun sa Facebook ko kung tagal na ho yun, mga 2000 kopong-kopong pa po. So, natuwa naman yung mga tao dahil nga pati yung aking mga failure, naibanggit ko. At hindi naman ako nahihiya na magsabi sa tao niyan para nalalaman nyo kung ano yung tumama at hindi rin tumama. Tama naman yun. Transparency is the name of the game. And yung accountability. Yan. Yes. Accountability. Yan po. Kap, kung inyong mamalapatin, punta po tayo sa, mag-move on po tayo, no? Kasi ito, pambarangay naman talaga to, no? Yung bang i-reconstitute mo and meet the Barangay Development Council para sa goal assessment. Kasi yung Barangay Development Council, usually sa unang taon at unang araw lamang nagkikita yan ng barangay, ng buhay ng barangay. Pero maganda siguro kung every year para ganun din. Assessment din po ng goals ng inyong barangay. Okay. Yung Local Development Council, nasa ano po yan? Nasa Local Government Code, Section 106, about Local Development Council. Nakalagay po nga rito, basahin ko na lang po. Each local government unit shall have a comprehensive multi-sectoral development plan to be initiated by its Development Council and approved by its sanggunian. For this purpose, the Development Council at the provincial, city, municipal, or barangay level shall assist the corresponding sanggunian in setting the direction of economic and social development and coordinating development efforts within its territorial jurisdiction. Yan yung idea ng Development Council. Yan yung ang function naman ng Development Council sa barangay ay number one, mobilize people's participation, prepare barangay development plans, monitor and evaluate the implementations, lalo na ng mga nasyonal, yung mga AHICS, AHACS, ano ba? AKAP. Okay, AHICS, AKAP, etc. Kasi yan yung nakalagay, monitor and evaluate the implementation of national or local programs and projects. Okay? Perform such other functions as may be provided by law. Yan. So, dapat at least once every 6 months or as often as necessary. Yan. Mag-meet kayo. Yan. Tapos, maggawa kayo ng goal assessment. Yun po. Kasama rin ba dito yung pag ikaw naman ang kapitan, yung barangay vision and mission and barangay 5-year development plan? Kung inyo pong nasusunod. Kasi yung barangay development plan, sinasabit po yun sa city, sa LGU, di ba? Yes. So, dapat ilabas ulit yung papel na sinabit ninyo and to your council, iisa-isahin ninyo kung natutupad nga po yun. Yes, kailangan yung barangay development plan, dapat napag-usapan yun ng Barangay Development Council. Siyempre, inisyatibo ho ng barangay captain kung ano yung sa tingin niya na nararapat gawin para sa taong 2005 to 2010. Yan, ganyan. Kunyari, ganun. Okay? Or 2025 to 20... Usually yun, pag upo mo ginagawa pagkapanalo. Hindi ho yun ngayon. Ang usual niyan kasi kadalasan, binabago po nung bagong kapitan Okay, o kaya mga nakaupo So, katulad sa akin, admittedly,
Nireview ko yung Barangay Development Council, Barangay Development Plan noong 2018 nung ako po ay naupo bilang first term kapitan. Tapos, tinweak ko na lang po kasi may mga magagandang sinabi rin yung dating kapitan na nilagay doon at napag-usapan ng council, nung Development Council. Kasi yung Development Council, Kags Butch, ano yan ha? Hindi lang po barangay kagawad yan. Mga NGOs yan, kung meron kayong subdivision, yung mga officers subdivision. Stakeholders yan, sectoral. Presidente ng senior, presidente ng youth, yan yung mga police, representative ng congressman. Tama. Yun. So, hindi representative ng mayor, Barangay Operations Center o BOC, sa amin, BOC, o ngayon actually bago na yung pangalan niya. Siyempre, yung mga yan, dapat yan kasama sa council. Dapat attuned or in tune dun sa programa lagi ng congressman, saka ng mayor. Baka kasi redundant yung project. Diba? Sayang naman, gagastos ka pa. Gagawin naman pala ng mayor. Di po ba? So, yan. Dapat napapag-usapan yan. O, in 5 years, nilalatag niya yan. Ganon. Oo nga. In terms of government service, lahat napapag-usapan yan. Kinakailangan well-coordinated. Opo. Dapat dapat disimulado o na-inform nyo po yung lahat ng sectors sa kung ano yung gusto nyo at may stake yung mga sectors na yon dahil sila rin ang makikinabang doon sa i-implement nyo eh. Hindi yung bigla-bigla na lang bibigyan natin ng kunyari, paggagawa tayo ng overpass, hindi dun kailangan yung overpass. Kailangan dito sa lugar na to. Yun. Tama naman po ako. Agree talaga ako doon. Kailangan talaga may synergy. Kumbaga, yun yung English word eh. Yes. Kinakailangan yung from the governor, mayor down hanggang sa kapitan ng kagawad ay isang kilos ninyo. Mag-i-improve talaga ang inyong city or provinces. Any last messages, Cap Dondon, ngayong bagong taon na tayo sa SBT? Yeah. Oo nga ho. Happy New Year. No? Lahat ng manonood, may posisyon, wala, SK o barangay, Happy New Year po sa lahat. Actually, nagsalita po ako nung isang gabi sa aking mga barangay employees. Sinabi ko rin po na dapat laging, kasi as I have said a lot of times already in our program, na ang aming tagline sa Barangay Namayan sa mga public servants o servant leaders ng Barangay Namayan ay serbisyong higit pa sa inyong inaasahan. Yung binabanggit ni Kags Marie. Okay, yun po yung tagline ko since 2018. We make it happen. Namayan, make it happen. So sabi ko sa kanila, kapag meron tayong inisip, meron tayong ginawa para sa ating mga constituents, ay dapat hindi lang nakakahon, dapat talagang higit pa sa kanilang inaasahan ng ating pagbibigay ng serbisyo. Kasi we made the choice. Ikaw, pumasok ang tanod eh. Hindi ka naman pinilit na tanod ka, tapos diniktahan ka, ikaw tanod ka na. Bihira lang yung ganun. Actually, halos walang ganun eh. So, you made the choice. Pag pumasok ka, it's not only because of money, but also because you really want to serve the public. So, kung ikaw ay lupon, you made a choice to be a lupon. Ganun po yun. So, kung alimbawa, kung ano yung mga trabaho na binigay sa inyo at inatang sa inyo, yun po yung choice natin. So, sayang ho yung taxpayers' money kung hindi naman natin papasukan, hindi tayo, wala na hong 1530 o ghost employees dapat ngayon. Dapat. Okay? Dapat lahat halos nagtatrabaho. Yun po ang battle cry namin sa Namayan. Lahat ho ng mga empleyado nagtatrabaho. Kahit ho senior citizen, meron pa rin karapatang magtrabaho at karapatang tumulong sa kapwa nila. Yun lang naman po, Kags Butch. Sorry for the extemporaneous okay lang. speech. Ito ang iyong segment at sagot ni Kap. At maraming salamat, Kap, for the added knowledge and teachings dito po sa ating mga kabarangay. I'm sure marami na pulot po ang ating mga kabarangay. Sa gawing atin naman po, ako sana matapos na itong 6-year term na yung itong debate kung baka pasayan o hindi, sana matapos na para maka-move on na tayong lahat. Tama ako, na-stack up tayo dyan. Na-stack up tayo dyan. Gusto ko na mag-move on. Ano man po ang mangyari,
i-update po namin kayo. Yun ho ang pangako ng Sa Barangay Tayo. At pati yung aming mga analysis, kung ano mangyayari, kung bakit ganito nangyari, ganyan na nangyari sa mga proseso, i-update po namin kayo. Dito ho kayo makakita ng hindi fake news na lagi sinasabing pasado na pero hindi pa kasi para lang makakuha ng audience or viewers. Hindi po. Basta don't bash the excuse, Kagsbutch. Don't bash the messenger. Mensahero lang po kami ng kung ano ho yung ginagawa dun sa ano. Don't kill the messenger. Hindi ho kami yung dapat yung kagalitan o ano. Kami po ay naghahatid lamang. Lalong-lalo na si Kagsbutch nakaantabay sa inyo yan. Sige, go ahead, Kagsbutch. Yes, sir. Kaya nga po, gano'n na lang. Marireceive niyo po ang aming mga updates at kung ano man ang mangyari within hanggang February 11. Yes. Ilalagay na lang natin doon. Itong buwan na to, isang buwan. Mag-move on po tayong lahat dyan. Manalo man ng 6 years, 4 years, pumasa man o hindi, kung ano man ang mangyari, mag-move on po tayo dyan ng isang barangay po tayo. Yes. At tayo magbabalik aral at magsisipag pa tayo lalo sa ating mga trabaho. Ganun na lamang po. At in behalf of Kagawad Marie Formentera Ferrer, SK May Salazar, ako po si Pambansang Kagawad Butch Serrano, kasama ang ating pinagpipitagang kapitan, Don Francisco. Kita-kita po tayo muli dito Bibigay ng aral Sa Barangay Tayo. Kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay